Mere, narito kami para batiin ka sa iyong karawan. Sige, 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 tuloy kayo at maupo. Aba, nandito na ang pangalawa kong anak na may-ari ng pabrika sa lungsod. Inay, narito po kami para batiin kayo sa inyong karawan. Naway bigyan kayo ng mabuting kalusugan, at sana ay maging matiwasay ang lahat sa inyo. Sige, sige, tuloy kayo sa bakuran at maupo. Ha ha ha, umuwi na rin ang pangatlo kong anak na manager sa bangko. At ang panganay mong menugang ay direktor pa sa ospital ng bayan, inay. Maligayang ikapitumpung kaarawan po. Sana ay maulit pa ang araw na ito taon-taon. Laging mapuno ng ligaya ang bawat taon nyo. Salamat, mabubuti kong anak. Pumasok na kayo at maupo. Napakahusay mo talaga, Mel. Ang tatalino at tagumpay ng dalawang anak mo. Napakaswerte mo talaga balang araw. Siyempre naman, sino ba naman kasing nagluwal sa kanila? Mga anak, ngayon ang ikapitumpung kaarawan ng lola nyo. Kahit gaano pa kayo kaabala ngayon, kailangan nyong makarating ngayon ng walang kabiguan. Later, masusunod po. Nakuha ko po, Papa. Chief, nakuha ko po, Papa. General, Nakuha ko po, Papa. huwag ninyong ipasok ang mga kotse sa nayon. Masyadong pasikat tingnan. Sir, ito po yung ipinabili niyo sa ibang bansa sa mataas na halaga. Ako na po ang magbubuhat niyan para sa inyo. Huwag na, kasya naman ito sa supot. Uy, hindi ba yan ang panganay mo na pinalayas mo sa bahay ninyo? Ang tagal na niyang hindi umuwi ah. Nabalitaan ko ngang nagwawalis lang siya ng kalsada sa lungsod. Napakawalang silbi talaga. Paano pa niya nakuha ang kapal ng mukha na bumalik dito? Inay, ngayon po ang inyong ikapitumpung kaarawan. Nais ko po kayong batiin na sana'y umabot pa kayo ng 100 taon at maging mapayapa ang inyong buhay. Vincent, may kapal pa talaga ng mukha ang isang walang silbing tulad mo na bumalik dito. Inay, narito na po ako. O sige, dahil nandito ka na. Bakit mag-isa ka lang na umuwi? Hindi po ganoon, inay. Busy po ang tatlong apo ninyo. Darating din naman po sila mamaya-maya. Ano naman ang ipagkakaabala ng mga yan? Tatlong paslit na babaeng yan. Ano ba kasing matinong trabaho ang aasahan sa kanila? Sige na, sige na. Huwag ka nang nakatambay riyan sa pinto na parang tuod. Ito po ang regalong inihanda talaga ng anak ninyo para sa inyo. Tingnan mo nga kung anong regalo sa kaarawan ang dala ng pangalawa mong kapatid. Ang sikat at mamahalin tsaan na Chan Shi Feng Longjing. At tingnan mo naman ang handog ng pangatlo, ang tsaan na Peacock King Ming Puer. Tapos tingnan mo naman ang dinala mong basurang to. Kung hindi ka pa nahihiya, iuwi mo na lang yan mamaya. Ngayon na nga lang nakauwi ang panganay mo. Huwag mo na nga siyang sermunan. Panganay, pumasok ka muna sa loob. Alam mo namang mapagpahalaga sa reputasyon ang nanay mo. Hindi pa naman mabuti ang kalusugan niya nitong mga nakaraang taon. At ngayon pa naman ang ikapitumpung kaarawan niya. Pagpasensyahan mo na muna siya ngayon. Huwag mo na lang siyang patulan. Opo, tay, naintindihan ko po. Anak, pasensya ka na at marami kang pinagdaan ng hirap nitong mga nakaraang taon. Maayos lang po ako, tay. Sige po, asikasuhin niyo muna ang mga dapat gawin. Sige, magluluto muna ako. Makipagkwentuhan ka muna sa pangalawa at pangatlo mong kapatid. Mga kapatid, kamusta na kayo? Hindi ba ito yung kuya nating nakitira lang sa pamilya ng asawa niya? Nasa huli ay pinalayas din sa pamilyang yon. Iyan eh, walang silbi. Pangalawa, pangatlo, napakainit ng sikat ng araw ngayon. Matatagalan pa bago magsimula ang kainan. May aircon naman sa loob. Pumasok muna kayo roon para magpalamig. Saan ka sa tingin mo pupunta? Hindi mo ba nakikitang napakaraming gawain sa kusina? Wala ka ba talagang kusa? Pumunta ka roon at tumulong sa pagluluto. Bakit silang dalawa pwedeng magpalamig sa aircon, samantalang ako kailangang tumulong sa kusina? Sumasagot ka pa talaga. Tingnan mo nga kung sino ang mga kapatid mo at kung anong estado nila. At ikaw, sino ka lang ba kumpara sa kanila? Ang mga inihandog nila ay mga pinakamamahaling tsaa. Ang tsaa na niregalo mo. Hindi ko nga alam kung saang bangketa mo lang yan napulot. Bakit nag-aaway na naman kayo, pa? Sabi ni mama, hindi raw maganda tong tsaa na dala ko, at pinipilit pa akong tumulong sa kusina para maghain ng pagkain. Bata pa lang kami, paborito na niya sina pangalawa at pangatlo. Lagi na lang niya akong pinag-initan. Panganay, magpahinga ka muna. Ako na lang ang pupunta. Huwag na po, pa. Ako na lang po ang gagawa. Itong kuya natin, bata pa lang, wala nang silbi. Ngayon, natuto pa siyang magmatigas, aha. Pero duwag pa rin naman siya. Tingnan mo, sa harap ko nga, ni hindi man lang makaimik. Ahaha, tama ka dyan. Ang mga bahag ang buntot, bagay lang talagang apihin. Sir Lin, handa na po ang mga regalo para sa kaarawan ng lola nyo. Mabuti. Sige, lalakad na tayo.
Pa, nandito na ako sa Longsheng. Kikitain ko muna sina pangalawa at ang bunso natin. Saka kami sabay na pupunta sa handaan ni Lola. Sige, mabuti. Mag-iingat ka sa daan, pa. Mabuti naman ba ang pakikitungo sa'yo ni Lola? Maayos naman. Pamilya pa rin naman kasi kami. Sige, mabuti naman kung ganoon. Pangalawa, bunso. Si Papa, dahil sa pagpapakasal niya sa pamilya ni Mama noon, madalas siyang maliitin at hamakin sa baryo natin. Kaya sa pagbalik natin ngayon, kailangang patunayan nating may ibubuga rin siya. Huwag kang mag-alala, ate. Ang panganay na anak na babae ni Tito ay nag-aral ng medisina. Inayos ko na para mapasok siya sa Benkaotang. Ang bunso namang lalaki ni Tito ay bagong graduate lang. At ang kurso niya ay biopharmaceutical. Inilagay ko siya sa research institute natin. Ang nag-iisang anak naman ni Tito na si Lin Shuang ay kakauwi lang para magtayo ng negosyo. Balak ko siyang bigyan ng karagdagang puhunan para mapalago niya ito ng husto. Sa pagbabalik nating ito, hindi natin hahayaang may maliit pa kay Papa, maliwanag. Halika rito. Bakit, may problema ba? Pa, ito nga pala yung tsaan na dahong pao na dinala ni Pangatlo noong bagong taon. Mamaya, ibigay mo ito kay Mama at sabihin mong galing sa'yo. Huwag na po, pa. Hindi na kailangan. Hindi naman masama ang tsaan na dala ko kumpara sa dinala ni na Pangalawa at Pangatlo. Panganay, alam mo namang mapagpahalaga sa reputasyon ang nanay mo. Sundin mo na lang ang tatay mo at tanggapin mo ito. Hindi na talaga kailangan, tay. Ikaw talagang bata ka, napakatigas pa rin ang ulo mo. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi sana matagal nang maayos ang relasyon ninyo ng nanay mo. Tay, may kung ano ba siyang sinabi sa inyo? Magtiwala po kayo sa akin. Ang regalong dala ko ay hinding-hindi mapapahiya sa kahit kanino. Panganay ko naman. Sa mga taon na wala ka rito, araw-gabi kitang iniisip at pinapangarap na makabalik ka na para magkasama-sama na uli ang pamilya natin at mamuhay ng payapa at may pagmamahalan. Parang awa mo na, pagbigyan mo na ang tatay mo. Pwede ba, pero panganay? Kailangan pa bang lumuhod ng tatay mo para lang makiusap sa'yo, tay? Kuya Pangalawa, anong ginagawa mo rito na parang nagmamanman, ay? Ginulat mo naman ako, nakikinig ako sa pinag-usapan ni na tatay at ni Kuya Panganay. Ano raw ang pinag-uusapan nila? Lihim na ibinibigay ni tatay kay Kuya Panganay yung tsaang dahong pao na dinala mo noong bagong taon. Gusto niyang iyon ang ibigay niya kay nanay. Bakit naman gagamitin ang regalo ko para ibigay sa panganay na yan? Para lang magkunwari at magpanggap ang inutil na yan. Hindi pwede ito, pupuntahan ko siya, hoy. Sandali lang, huwag kang magmadali. Ni hindi nga iyon tinanggap ng panganay. Sabi pa nga niya, mas maganda at mas masarap daw ang tsaan na dala niya kaysa sa dinala mo. Anong kalokohan yan? Isang tagawalis lang siya ng kalsada. Anong klaseng mamahaling tsaan naman ang kaya niyang bilhin? Tinanggal pa nga niya ang mga nakabalot doon, kaya kahit ano ay pwede niyang sabihin. Siyempre, sarili lang din naman niyang salita ang doon. Kuya Pangalawa, mukhang hindi mo alam ang tungkol dito. Napaka-high-tech na ng teknolohiya ngayon. Gamit lang ang isang espesyal na price scanner. Iscan mo lang ang lata ng tsa. Malalaman mo na agad kung magkano talaga ang halaga nito. May ganoon pala talaga. Haha, napakatuso mo talagang kapatid ka. Palagi kang may magandang plano. Tingnan natin ngayon kung anong mangyayari. Sekretaryang Wang, kumuha ka ng isang price scanner. Bilisan mo at dalhin mo agad dito sa akin, dali, haha. Dapat nating mapahiya ang panganay na yan, para naman matuto siya at mawala ang kayabangan niya. Hahaha, ngayong nakapasok na ako sa bulwagang Benkao, sa wakas ay mabibigyan ko na ng karangalan ang ating pamilya. Hindi ko akalain na ako, si Lin Mu, ay makakapasok din sa institusyon ng pananaliksik sa medisina ng Xiangyu at makuha ang 1 bilyong pamumuhunan mula sa grupo ng Ruilin. Ako, si Lin Shuang, ang magiging pinakamayamang tao sa buong lungsod ng Dragon sa hinaharap. Ito ay regalo ng panganay ko. Regalo po ito, isuot mo na, kuya. Mukhang wala naman kayong ginagawa rito. Isuot mo na. Sandali lang. Pa, alam ko namang bata pa lang kami, mas paborito mo na si kuya. Pero kahit na ano nang mangyari, hindi mo naman pwedeng kunin ang regalong ibinigay ko, para lang maging mabango ang pangalan ni kuya. Anong sinasabi mo, hindi? Hindi ganoon. Pa, yang tsaan na dahong pao na hawak mo. Hindi ba yan mismo ang dinala ko noong bagong taon? Hinaan mo naman ang boses mo, Pangatlo. Bakit? Bawal na ba akong magsalita? Pa, hindi naman ikaw ang pinupuntirya ko rito. Sadyang hindi ko lang masikmura ang ibang tao rito. Isang walang kwentang tao na kahit simpleng regalo man lang pag-uwi ay hindi mabili. Saan ka pupunta? Di ba ito, ang pinakamataas na kalidad ng dahong pao na dinala mo noong bagong taon, Pangatlo? Bakit nailabas nyo na naman ito ngayon? Ma, dahil hindi makabili si kuya ng desenteng regalo, nakipagsabuatan siya. Para kunin ni Papa ang dahong pao na binili ko para lang magpasiklab si kuya. Di ba nakakapagpainit ng ulo? Tingnan mo nga ang ginawa mo, ma.
Hindi ganoon ang nangyari, hindi yan ang iniisip nyo. Hindi ka pa rin ba hihingi ng tawad? Kasalanan ko po ang lahat. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ginawa ko lang naman to para mapanatag ang loob ni Papa. Sa totoo lang, ang tsaang inihanda ko ay hindi naman mas mababa ang kalidad kaysa rito. Nagmamatigas ka pa talaga. Gusto mo ba talaga akong patayin sa galit? Ikaw na walang kwenta ka. Ma, ano po nang ibig ninyong sabihin? Huling-huli ka na sa akto, nagagawa mo pa ring magdahilan. Hindi ako nagdadahilan, sinasabi ko lang ang totoo. Ano ba, kuya, hanggang ngayon ba naman ay hindi mo pa rin aminin? Pangalawa, huwag ka namang magsalita ng ganyan kasakit. Masakit pa sa pandinig mo ang mga sinasabi ko. Ikaw, ano ba talaga ang balak mo, kuya? Alam naman namin na mula nang maghiwalay kayo ng asawa mo nitong mga nakaraang taon, hindi madaling magpalaki ng 3 anak na babae ng mag-isa. Pero kung mahirap ka na nga, nagpipilit ka pa ring magpanggap para lang sumikat. At ipinipilit mo pa na ang iniregalo mong tsa ay mas maganda kaysa sa mga regalo namin ng ikatlong kapatid natin. Talaga namang napakakapal ng mukha mo, hindi ba? Ang kapal ng mukha, hindi ako ganyan. At ikaw, napakaraming taon mo nang hindi umuuwi. Hindi ka naman namin sinisisi. Sa 70 kong kaarawan, hindi ko naman kailangan ang presensya mo at ng 3 mong walang kwentang anak na babae. Para lang pakanin ang mga walang silbi ninyong bibig. Ma, hindi ko po hahayaang ganyan-ganyan ninyo ang mga anak ko. Kahit hindi ka magdala ng regalo, wala namang magrereklamo sa iyo. Pero huwag ka namang magdala ng basurang binili mo lang sa tabi-tabi para lang may maipakita. Tama, kung may mangyaring masama kay nanay pagkatapos niyang inumin yan, sinong mananagot? Ma, ang dala kong tsa ay hinding-hindi basura mula sa tabi-tabi. Ginamit ko pa ang lahat ng koneksyon ko para lang maipabili yan mula sa ibang bansa. Napakalaking halaga ng ginastos ko riyan. Sabihin mo na lang, magkano ba talaga ang nagastos mo? Ang panganay ko po ang nagbayad kaya hindi ko alam. Nagpapanggap ka lang na mayaman. Bilang isang tunay na lalaki, pwede ba huwag kang masyadong mayabang at mapagpanggap? Na, at kahit umaarte ka lang, galingan mo naman para magmukhang totoo. Tingnan nyo nga, inilagay lang sa mumurahing plastic bag. Nakakahiya naman, hindi ba? Tungkol naman sa lalagyan. Masyado kasing mabigat yung kahon, kaya hindi ko na dinala. Tama na, wag na kayong gumawa ng gulo. Umalis ka na, ituturing ko na lang na hindi kita naging anak. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ano pa bang gusto ninyong gawin ko? Gobernador Lin, ito na po ang scanner ng presyo na hinihingi nyo. Kaya pala matagal nyo na tong pinaghandaan. Kung ano naman ngayon, natatakot ka ba? Bakit naman ako matatakot? Hindi ako natatakot. Sige, magpustahan tayo. Kapag napatunayang basurang saalang yang dala mo, luluhod ka sa harap namin, magpapatira pa, at hihingi ng tawad. At sasabihin mo sa lahat na nagkamali ka. Lalaban ka ba o gusto mo lang akong mapahiya? Napakalaki ng isinakripisyo ko para lang makuha yan. Isang eksklusibong pambansang regalo yan. Tingnan natin kung makakatawa pa kayo mamaya. CJ. Anak, huwag mong pairalin ang init ng ulo mo. Ay, huwag po kayong mag-alala. Alam ko po ang ginagawa ko. Lene, matigas talaga ang ulo mo, ayaw mo pa ring umamin. Pero may isa akong kondisyon. Kung ang tsa ako ay mas masarap at mas mahal kaysa sa inyong lahat. Anong gagawin nyo? Kung ganoon, sa harap ng lahat ng tao rito, luluhod ako at isasubsob ang aking ulo sa sahig ng 3 beses sa harap mo, at sasabihin kong nagkamali ako. Ito ang pambansang scanner na ginagamit para malaman ang presyo ng mga tsaa. Basta't gawa rito sa ating bansa ang tsaa. Isang scan lang sa label nito, lalabas na agad ang presyo. Pinuno, bilang pinuno ng ating pamilyang Lin, kayo po ang may pinakamataas na respeto at otoridad sa ating angkan. Kaya pakiusap, pakisurin niyo po ito. Walang problema. Sige, subukan muna natin. Unahin natin ang sisidlang ito. Wow, napakabilis naman. Tumpak ba ang presyong ito? Napakatumpak. Tamang-tama talaga, eksaktong-eksakto ito sa presyo sa mga opisyal na tindahan, walang kaibahan, kahit isang kusing. Ano ngayon, kuya? Natatakot ka na ba at bakit naman ako matatakot? Sinong mauuna? Ako na ang mauuna. Wow! 36,000, Diyos ko po. Sa aba ang laman ng sisidlang ito o ginto. Diyan ka nagkakamali, hindi mo lang alam. Ito ay isang mataas na uri ng tsaang Shifeng Longjing. Kapag ininom mo ito, hindi na lang ito basta't tsaa, kundi lasa ng sining at kapayapaan. Ate, napakaswerte mo talaga. Matagal na rin akong mahilig uminom at sumubok ng iba't ibang tsaa. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kamahal na tsaa, haha. Mamaya, kapag binuksan natin ito, uminom tayo ng marami. Hindi. Ang ganyang katinding tsaa ay mas mabuting itabi mo na lang para sa sarili mo. Ano namang nakakamangha roon? Tingnan niyo ang dala ko.
Alam naman ng lahat na mahilig sa tsaa ang aking ina. Ang inihahandog ko ay ang bansang 4-star peacock noong taong 2003. Isang uri ng napaka-espesyal na tsaang puer. Matandang Wang, isa kang distributor ng tsaa. At ang tatay mo pa ay kilalang eksperto sa pagkilatis ng tsaa sa buong bansa. May masasabi ka ba tungkol dito? Diyos ko po. Ito ba ang bansang peacock na ang halaga ng isang piraso ay katumbas na ng isang kotse? Ang sikat na tsaang puer, at mula pa ito noong taong 2003, napakayaman naman talaga ng pangatlong anak ng pamilyang Lin. 250,000. Diyos ko, presyo nga talaga ng isang kotse yan. Grabe ka naman, pangatlo sa kapitbahay, ang galante mo naman. Para naman to sa pagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Tama lang yan, ganyan ang mabubuting anak na may utang na loob. Hindi tulad ng inutil na to. Walang ibang ginawa kundi bisitin ako hanggang sa mamatay ako sa galit. Talagang inihanda ko to ng maaga. Regalo ko to para sa kaarawan ni ina. Nakalagay lang sa simpleng garapon. Kahit man lang disenteng balot, wala. Naglakas loob pa siyang iregalo yan. Ha 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 ha. Si kuya nga naman. Alam mo namang mahilig si ina sa tsaa. Pero basurang tulad nito ang ibibigay mo. Gusto mo na ba siyang mamatay agad? Tama, gusto mo ba talagang patayin si ina? Ang pagtatangkang manakit ng sariling kadugo, ayon sa patakaran, ay may parusang pagpapalaya sa angkan. Hindi lang yan basta-basta madadaan sa pagluhod at paghingi ng tawad. Kung peke man ang tsaang ito, bahala na kayo kung anong gusto ninyong gawin sa buhay ko. Ina, ano pong ginagawa ninyo? Ikaw nakahihiyan ka. Umuwi ka ba rito para bawiin ang mga buhay namin? Ina, ganyan na lang ba talaga kawalan ang tiwala ninyo sa akin? Mas maniniwala pa ako sa asong gala sa kalsada kaysa sa iyo. Ina, ikaw, wala ka talagang modo, ah. Hoy kuya, pasilip nga muna ng tsamong yan. Sige lang, askan mo kung gusto mo. Ano namang mapapala mo sa pag-scan dyan? Ang bango naman ng amoy nito. Hindi kaya. Totoo nga ito. Hala, bakit mo binasag? Anong karapatan mong basagin ang regalo ko? Ang regalo ko, sa tingin ko, kaya ka bumalik na yon, ay para maghiganti dahil pinalayas ka ni ina noon. Kaya ang tsaang ito ang ginamit mong sandata para saktan si ina. Tama. Kung hindi natin babasagin ang mapaminsalang peking ito, hahayaan lang ba nating may mapahamak? Kuya, kaya naman pala hindi ka talaga gusto ni ina. Ang isang tulad mong hindi man lang nakapagtapos ng elementarya. Napakaitim talaga ng puso mo. Noon nga, noong naghiwalay kayo, nabulabog at nagkagulo na ang buong pamilya. Ngayong nakikita mong maginhawa na ang buhay namin, babalik ka na naman para ipahamak kami. Napakasama mo talaga. Ang magkaroon ng kuya na katulad mo, ay isang malaking kahihiyan sa buong buhay namin. Tama na. Nay, tingnan mo nga kung gaano siya kaangas. Tama, napahiya kaya nagwawala at gustong manakit. Walang kwenta, papatayin kita sa bugbog, wala kang kwentang tao. Wag mo siyang saktan. Kasalanan ko ang lahat. Pati ikaw, wala ring kwenta at walang silbi. Gusto mo ba akong mapatay kasama niya? Tama na. Walang kinalaman ang tatay ko rito. Sandali muna po, Mayor. Baka naman totoo ang tsaa na to. Ano ka mo, Mang Wang? Sigurado ka ba? Askan natin para malaman. Takot ba kayong hayaan akong makipagkumpara? Takot ba kayong matalo? Takot? Huwag mo nga kaming patawanin, kuya. Nagkukunwari ka pa rin hanggang ngayon. Sige, ihambing mo. Sige na. Kung gusto niyang mapahiya, walang pipigil sa kanya. Halika, hayaan mong ipakita ko sa inyo. Kung karapat dapat ba ang regalong inihanda ko para rito. Sarili mo lang ang ipinapahiya mo. Ano ang nangyayari rito? Hindi ko rin po tiyak, manager. Naintindihan ko na, manager. Tama na ang satsat. Magsalita ka, may depekto ang ganitong uri ng scanner. Kaya lang nitong magpakita ng halagang hanggang 6 na digit. Kapag lumampas ito sa 6 na digit, magkakagulo ang datos. Na magiging sanhi ng pag-crash ng system. Milyon, ibig sabihin. Ang lata ng tsaang ito na bigay ng panganay ng pamilya Lin ay nagkakahalaga ng higit sa 1 milyon. Hindi lang isang lata, kundi 2 lata. Sabi ko naman sa inyo, Hindi naman magiging mumurahin ang regalong inihanda ko, di ba? Hindi talaga. Hindi lang basta hindi masama, kulang pa ang salitang yon. Sobrang nakakalula kaya, tama. Isang tsaa na nagkakahalaga ng ₱1,000,000. Kung ganoon, kahit isang maliit na tasa lang yan ay nagkakahalaga na ng libu-libong piso. Grabe, mukhang yumaman na talaga ng husto ang panganay ng pamilya Lin, tama. Napakabait mong anak. Mayor, napakaswerte mo talaga.
Nakakainggit ka naman talaga. Liuan, panganay kong anak, hindi ka ba nasaktan? Napakabait mong anak. Bilis, ibigay mo na sa akin ang regalo mo para sa kaarawan ko. ₱1,000,000 ang halaga niyan. Ang tsaa na ito ay nagkakahalaga ng ₱1,000,000 nga. Dapat talaga itong ingatan ng mabuti. Kapag nabasag yan, parang nawalan tayo ng isang buong gusali. Bilis, ibigay mo na sa akin. ₱1,000,000. Kahit ang emperador, baka hindi pa nakakainom ng ganito kamahal na tsaa. Teka, kung ganoon pala, iyong mga binasag ng pangalawa at pangatlo mong anak. Hindi kaya. Kaya pala napakabango. Kaya naman pala. Sa pala ito na nagkakahalaga ng ₱1,000,000. Sayang talaga. Kung nakapaglaga lang sana kahit isang maliit na tasa nito. Bawi na agad ang lahat ng inihandog nating regalo. Huwag ninyong agawin, huwag ninyong agawin. Akin. Akin ang lahat ng tsaang ito. Akin ito, akin ang lahat ng ito, inay. Huwag mo akong tawaging inay. Binasag mo lang ang tsaa kong nagkakahalaga ng ₱1,000,000. ₱1,000,000 iyon. Lapastangan kang bata ka. Gusto kitang ilibing ng buhay, inay. Hindi pa naman tayo sigurado riyan. May kasalanan ka rin dito. Napakawaldas mong bata ka. Inay, ano pong ginagawa ninyo? At nagtatanong ka pa talaga kung ano ang ginagawa ko. Ang kuya ninyo, bihira na nga lang makauwi rito. Tapos nagdala pa ng napakahalagang regalo. Tapos binasag ninyong dalawa. Inay, hindi nyo ba nakikita na niloloko lang kayo ni kuya? Ano? Kuya, tagawalis ka lang naman ng kalsada, saan ka kukuha ng ₱1,000,000? Totoong wala akong ganoong kalaking pera. Pero ang panganay kong anak na babae ang nagbayad ng lahat ng iyan. Sinungaling, isang hamak na nagtitinda lang sa bangketa si Lintong. Paano naman siya kikita ng ₱1,000,000? Nakalipas na ang panahon na nagtitinda sa bangketa si Tongtong. May sarili na siyang negosyo ngayon. Gaano naman kalaki ang negosyong iyon para makapagbigay lang ng ganoon kadali ng tsaa na nagkakahalaga ng ₱1,000,000? Tama, kahit nga ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Dragon, hindi rin naman sila maglalakas loob na uminom ng tsaang milyon-milyon ang halaga, di ba? Iyon ang katotohanan. Teka, gusto nyo ba kaming takbuhan sa bayarin? Anong katotohanan? Hindi naman lumabas ang presyo, baka hindi nyo pa alam. Espesyal na scanner ito para sa presyo ng tsaa. Karaniwan, basta galing sa mga rehistradong bilihan ng tsaa. Siguradong may tatak o label talaga ito. Isang scan lang, lalabas na agad ang presyo. Ang ibig mo bang sabihin, walang tatak at peking produkto lang ang dala ng kuya ko? At kung peke ang label na yan, ang scanner, ay magka-crash din ang system. Mang Wang, totoo ba ang sinasabi niya? Ako, sobrang makasarili naman ang taong yan. Paano niya nagawang gumawa ng ganyang kawalang hiyaan? Bakit? Hindi ba't matagal nang makasarili ang kuya natin yan? Wala na talaga siyang konsensya, di ba? Anong makasarili at walang konsensya? Kailan ko ginawa yun? May lakas ka pa talaga ng loob na magtanong sa akin. Noong naging nakikitirang manugang ka sa asawa mo, at pinalayas ka pa ng pamilya niya. Naging malaking eskandalo yon at nalaman ng lahat. Ang galing mo, iniwan mo sina mama at papa. Pati na rin kami, para lang itsismis ng mga kapitbahay at mapahiya ng husto. Kung hindi yan pagkamakasarili, ano pa? At ang mas nakakatawa pa rito, ang tsismosa at walang hiyang dati mong asawa. May mukha pa talagang humarang sa tapat ng pinto ng bahay natin. Para pilitin kaming ibalik ang dot niya. Kapag hindi naman ibinigay, nagwawala siya at gumagawa ng matinding gulo. Tama, bakit kami ang kailangang magbayad sa mga utang na ikaw naman ang gumawa? Noon, ang dote na ibinigay ng pamilya Liu, hindi ba ginamit yon para makapag-aral kayong dalawa? Hindi ba nararapat lang naman yon? Saka, binayaran ko na rin naman ang pamilya Liu pagkatapos nyon. Tama na. Napakawalan mong kwenta, hindi mo pa ba kami sapat na ipinahiya? Ayos lang kung hindi ka maging mabuting anak sa akin. Pero huwag mo naman akong lokohin sa pamamagitan ng pagdadala ng basurang ito. Gusto mo lang yata akong patayin dahil may galit ka sa akin. Hindi po totoo yan, tunay na produkto ang dala ko. Sino ngayon ang ayaw umamin sa pagkakamali? Wala akong anak na tulad mo. Lumayas ka sa harap ko. Hindi ko akalain. Napakalupit naman pala ng panganay ng pamilya Lin. Kahit noong pinilit ng pamilya Lin si Lin Yuan na pumasok bilang manugang, para pakasalan ang babaeng iyan na naligaw ng landas sa pamilya Liu. Pero sa huli, tunay na ina pa rin niya yan. Hindi naman kailangang umabot sa puntong gusto niya itong mamatay. Sobra na talaga yan. Sandali lang, ate. Pwede ko bang tingnan ang tiyang ito? Boss Wang. Parang pamilyar kasi sa akin ang tiyang ito kapag tinititigan ko. Parang nakita ko na ito kung saan. Eksperto si Mang Wang pagdating dito. Isa siyang lehitimong distributor ng tsaa. Mabuti pang hayaan mo muna siyang tingnan ito. CJ, eto po. Ano sa tingin mo, Mang Wang? Hindi naman siguro totoong mamahalin ang tsaang ito, di ba? Nga, sabihin mo na sa amin ang diretsyo, totoo ba ito o peke? Posibleng totoo nga ang tsaang ito.
Seryoso, pamilyar talaga ang itsura nito noong tiningnan ko kanina. At ngayon, sigurado na talaga ako. Mukhang ito nga ang tanyag na. Espesyal na siya ang handog ng pamahalaan. Ipinamimigay lang ito bilang regalo sa mga pinuno ng ibang bansa. Napaka-eksklusibo at napakamahal nito. Hindi ito basta-basta makukuha ng mga ordinaryong tao. Hindi naman siguro ganoon katindi yan tulad ng sinasabi mo. Kung hindi kayo naniniwala, pwede ninyong hanapin sa internet. High-tech na ang panahon ngayon, isang pindot mo lang sa cellphone, makikita mo na agad. Hala, mukhang totoo nga, Diyos ko. Ang isang maliit na lata ay nagkakahalaga ng 1,200,000 yuan. Kung ganoon, hindi ba't 6 na milyong yuan ang halaga ng 5 lata na yan? Napakamahal naman yan, pero hindi yan ang punto. Ang punto rito, dahil panregalo ng estado ang tsang ito. Sa mga pinuno lang ng ibang bansa ito ibinibigay. Kung wala kang napakalakas na koneksyon sa pamahalaan, kahit pa may maglabas ng 100,000,000 yuan, hindi pa rin siguradong makabibili nito. Hindi maaari, naku naman. Akin na nga yan, dali. Akin na nga rito, regalo yan sa akin ng aking anak. Panganay ko. Totoo po ang lahat ng ito. Itay, huwag na po kayong mag-alala. Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo, pa? Papaano na to ngayon? Huwag muna tayong magpadalos-dalos sa pagpapasya. Parang may kakaiba pa rin talaga rito. Tignan ninyo, ang ganitong klase ng tsaa na inihahandog sa mga pinuno ng bansa ay palaging nakalagay sa mga marangyang kahon na gawa sa gintong kahoy. Pero ito, Isang hamak na lumang plastik lang. Na, may punto siya. Sobrang bigat kasi ng kahon na yon, kaya hindi ko na dinala. Ang galing mo talagang gumawa ng dahilan. Hindi mo dinala. Baka naman wala ka lang talagang mailabas. Tama, kuya. Wala ka na talagang kahihiyan. Ako na mismo ang nahihiya para sa'yo. bakit mo na naman ako niloloko? Bakit, kuya? Tinamaan ka ba dahil nahulaan namin ang totoo? Kung wala kang maipakita, huwag kang magpanggap na mayaman. Sa huli, ang pamilya Lin lang din naman ang pinapahiya mo. Papatayin kita sa bugbog, walang kwenta ka. Masyado ka nang sanay magsinungaling. Hindi ko po. Sige na, ate. Hindi pa naman natin napatutunayan na si Yuan ay nagsisinungaling, hindi ba? Kung nagtitiwala kayo sa akin, may paraan ako para malaman natin ang totoo. Sabihin mo nga. Siya nga pala, nandoon si tatay sa nayon ngayon. Napakarami ng tsaa ang natikman ng matandang yon sa buong buhay niya. Hayaan nating tikman niya. Tiyak na malalaman natin kung totoo ito. Talaga bang ganoon siya kagaling ha? Huwag kayong magduda. Si Ginoong Wang ay isang kilalang eksperto sa tsaa na kinikilala ng pamahalaan. Sa isang amoy lang ng ilong niya. Malalaman na niya agad ang uri at kung ilang taon na ang tsaa na yan. Napakahusay niya talaga. Sige, pasensya na sa abala, Boss Wang. Kung maaari mo siyang sunduin doon, imbitahan natin ang tatay mo para mapatunayan kung totoo ba ito o hindi. Kuya, hindi mo inaasahan to, no? Na may ganoon palang sikat na tao rito sa nayon natin. Kung natatakot ka na, hindi pa huli ang lahat para lumuhod ka ngayon at umaming nagpapasikat ka lang, di ba? Kapag nabisto ka mamaya, mapapahiya ka lang ng husto. Lene, tignan na lang natin mamaya kung sino talaga ang luluhod sa harap ng sino. Kuya, napakatigas talaga ng ulo mo, parang bato. Basta-basta ka na lang kumuha ng mga bulok na dahon sa bangketa. Tapos may lakas ka pang loob na magpanggap na mamahaling Tianggoli. Titingnan ko kung hanggang kailan mo kayang magpanggap, di ba? Makamamatay kaya ang pag-inom ng mga bulok na dahon na yan. Sa tingin ko, gusto mo lang talagang patayin ang nanay natin. May punto siya roon. Magkakapamilya naman kayo, gaano ba kalaki ang galit ninyo sa isa't isa? Kailangan ba talagang lasunin ang sarili mong pamilya gamit ang mga bulok na dahon na yan? Napakasama namang tao niyan. Pero hindi nyo kasi alam ang buong kwento. Dati kasi, itong si Lin Yuan, pinilit ng sarili niyang ina na magpakasal at tumira sa pamilya Liu. Para lang sa pera ng mga Liu. Maganda naman ang bunsong anak ng mga Liu na si Liu Xiaofeng. Pero napakasungit at masyadong dominante. Isipin nyo nga naman, sa lambot ng ugali ni Lin Yuan, hindi ba siya aapiin doon bilang asawang nakikitira lang? Tama. Nabalitaan ko rin na napakatapang at napakasungit ng Liu Xiaofeng na yan. Isang beses, may hawak pa siyang rolling pin. At bigla na lang niyang hinampas sa ulo ni Lin Yuan. Ang ulo ni Lin Yuan, puno ng dugo, napakaawa-awa talaga. Noong naghiwalay silang dalawa, ang nanay ni Lin Yuan ayaw nang magbalik ng dote at nahihiya ring mapag-usapan ng mga tao. Kaya kahit anong mangyari, hindi na niya pinayagang makatapak si Lin Yuan sa bahay nila. Grabe talaga. May ganyan palang nangyari. Kaya naman pala napakatigas ng puso ni Lin Yuan. Kaya pala bumalik siya para maghiganti. Lene, kaya naman pala napakaraming taon kang lumaya sa bahay natin, kuya. At talagang walang anumang balita tungkol sa'yo. Tapos bigla ka na lang susulpot sa 70 taong kaarawan ng nanay natin. Hindi ganoon. Hindi ganyan ang nangyari, kuya. Baka pwedeng huwag na kayong mag-away. Umalis ka na lang at dalhin mo na ang mga gamit mo. Tay, pati ba naman ikaw, pinagdududahan ako, hindi naman sa ganoon, anak. Hindi ganoon, kaya lang.
Lene, hindi ako alis. Kahit mamatay pa ako ngayon, sisingilin ko pa rin ng paliwanag ang dalawang walang utang na loob na to. Sinong tinatawag mong walang utang na loob? Ang isang mapagpanggap na tulad mo, may mukha pa para tawagin kaming walang utang na loob. Oh, Master Wang. Kuya, pasensya ka na talaga. Nakaabala pa ako sa pagpunta nyo rito ng napakalayo. Aba, kapatid, magkakabarangay naman tayo, huwag ka nang mahiya. Nabalitaan ko sa anak ko na nakakuha ka raw ng ilang lata ng espesyal na tsaang handog sa bansa. Napakaswerte mo naman, Hai. Hindi ko nga lang alam kung totoo ba to o peke. Kung hindi, bakit naman kita abalahin na pumunta pa rito ng personal? Ano yan? Akin na nga, titingnan ko. Naku, bakit nagkabasag-basag ang lahat ng ito? Sino walang hiya ang gumawa nito? Mabuti na lang may natitira pang isang lata rito. Master Wang, tingnan niyo po. Kumusta po, Tio? Totoo po ba ang tiyang ito? Kung titingnan sa lalagyan ng tsa na ito, mukha ngang totoo. Totoo nga. Napakabuti naman, napakaswerte mo, ate. Master Wang, kailangan niyo pong tingnang mabuti. Sa panahon na yon, napakahusay na ng mga pamamaraan sa pagpepeke sa merkado ng tsa. Hindi rin natin pwedeng isantabi ang posibilidad na baka ginawa lang nilang mukhang luma ito. Sa madaling salita, baka maganda lang ang pagkakagawa ng lata. Pero sa loob, mga bulok na dahon lang pala. Master Wang, kung hindi po kayo sigurado, bakit hindi tayo magtimpla ng isang tasa para tikman? Doon natin malalaman. Pag-isipan niyo po munang mabuti, kahit isang kurot lang ng dahon ng tsaa ang kailangan sa isang tasa. Pero kung totoo ang tsaang ito, ang halaga ng isang tasa ay aabot sa ilang 10,000 piso. Nga naman, kung ganoon, lugi-lugi pala ako. Nay, huwag po kayong maniwala sa pambubudol ng matandang yan. Baka isang segundo matapos niyang inumin ang tsaang ito. Sa susunod na segundo ay nakahiga na siyang isusugod sa ospital. Tama, ganoon na talaga ang mangyayari. Kuya, kapag ininom ni Master Wang ang tsa mo, at may mangyaring masama, ikaw ang dapat managot sa lahat. Huwag mong sabihing wala kang pambayad sa ospital pagdating ng oras. Para kami pa ng buong pamilya ang mag-ayos ng kalat mo. Ako na ang bahalang kumuha ng mga kagamitan sa tsa. Huwag na lang kaya nating subukan. May edad na rin po kayo. Naku, malaking gulo ito. Diyos ko naman, sinabi ko na nga bang hindi dapat inumin ang tsaang yan, hindi talaga. Oh, tingnan mo ngayon, may nangyari tuloy. Kuya, ano pa ang masasabi mo ngayon? Nainom ni Ginoong Wang ang mumurahin mong tsa. Lintik, tuluyan nang nawala sa sarili ang matanda. Kung si Mama ang nakainom niyan, hindi ba't baka napaaga ang pagkaulyanin niya? Linyuan, ikaw na walang hiya ka. Ako pa rin naman ang tunay mong ina. Paano mo ako nagawang ipahamak ng ganito? Ang may gawa ang siyang dapat managot. Kayong lahat, magpatotoo kayo para sa amin. Walang kinalaman sa amin ang nangyari kay Ginoong Wang. Kung may sisisihin kayo kay Lin, yuan kayo pumunta. Paano nangyaring naging ganito? Hindi maaari. Sandali, bakit nakatunga nga lang kayong lahat dyan? Tumawag na kayo agad ng ambulansya. Eh ano po? Okay lang po ba kayo, kuya? Wala naman po ba kayong masamang nararamdaman? Pakiramdaman niyo po ang dibdib niyo, tumitibok pa ba ang puso niyo? Eh ano ba ang pinagsasabi ninyo? Walang problema sa tsaang ito. Sino ang nagsabing may problema sa tsa? Kung ganoon, bakit po kayo natulala kanina? Akala po kasi namin. Patawad, nawala ng modo ang matandang ito kanina. Sana ay pagpasensyahan niyo ako. Ang tsaang ito ang pinakamasarap na nainom ko sa buong buhay ko. Wala nang higit pa rito. Napakabango at umaapaw ang samyo. Talagang tumatagos sa puso at nagpapasariwa ng kaluluwa. Parang sumasayaw na diwata at lumiligid na dragon, hahaha. Ibig bang sabihin, di totoo nga talaga ang tsaang ito. Naku naman, pera na naman to lahat. Lahat ng ito ay pera ko, Ma, kayong dalawang salot, wag niyo akong tawaging ina. Kung hindi dahil sa panggugulo ninyo, sa tingin niyo ba malulugi ng ganito kalaki ang inyong ina ngayon? Pero nagregalo rin naman kami ng nasa kamay namin Nga, at may mukha pa kayong magsalita. Kumpara sa paradahan ng sasakyan na niregalo ng kuya mo, ang niregalo ninyo ay parang isang bunto ng basura. Ma, pareho nyo kaming anak, dapat ay maging patas po kayo sa amin. Ang aking asawa na si Linggong, para lang batiin kayo sa inyong kaarawan. Talagang kung saan-saan siya nagpunta. Halos hindi na kumain at matulog. Pabalik-balik sa pagpili ng pinakamagandang regalo. Bilang manugang ninyo, nakita ko po ang lahat ng iyon. At labis po akong nasasaktan para sa kanya. Tama po, ina, ang linrang namin ay katulad din ni pangalawang kuya. Ina, alam ko na pong nagkamali ako. Akala niyo ba sa ganoon lang ay mawawala na ang galit? Nitong matandang tulad ko, 6 na milyon iyon. 6 na milyon, bayaran niyo ako.
Kagalang-galang na nakatatanda, bilang nakababata, mayroon lang po sana akong gustong itanong sa inyo. Sigurado po ba kayo na ang inihandog ng aking kuya ay ang tanyag na pambansang regalo na espesyal na tsaa para sa mga pinuno? Kino-question mo ba ang kakayahan ng aking ama? Mga ginoo at ginang, ako na isang simpleng babae lamang, ay walang lakas ng loob na mag-alinlangan sa isang eksperto. Ngunit nais ko lang pong itanong, yamang ang espesyal na tsaang handog na ito, ay ibinibigay lamang sa mga pinuno ng ibang bansa. Tiyak na hindi ito madaling makuha ng mga tulad nating karaniwang tao lamang. Kung ganoon, nais ko pong itanong, Ginoong Wang, nakainom na po ba kayo ng ganitong uri ng tsaa noon? Kung hindi pa, paano kayo nakasisiguro na ang tsaang dala ng aking kuya ay ang tanyag na espesyal na tsaang handog para sa pamahalaan? Nga naman, hindi mo pa pala naititikman, paano ka naging sigurado? Bagaman hindi pa ito naititikman ng matandang tulad ko, nakasisiguro akong ito ay isang napaka-espesyal na tsaa na bihira lamang matagpuan. Ang lasa nito ay saktong-sakto sa katangian ng isang pambansang regalo. Mayroon bang ibang paraan upang makagawa ng tsaa na may katulad na lasa? Noon ay wala pa akong naririnig na ganoon. Pero sa ngayon, dahil napaka-advance na ng teknolohiya, kung makakatagpo ng isang mahusay na manggagawa ng peking produkto, maaari nilang magaya ang tsaa na may katulad na kalidad. Kaya pala, naghanap pa pala si kuya ng isang eksperto sa paggawa ng peke. Kung hindi lang dahil sa talino ng asawa ko, malamang ay nalinlang mo na kaming lahat, Denny. Napaka-profesional naman ng ginawa ni kuya. Sayang at hindi siya naging artista. Muntik na naman tayong maloko ng walang silbing ito. Sandali lamang po. Mayroon pa akong isa pang paraan. Kaya nitong patunayan kung totoo ba ito o peke. Sige na, sabihin mo na. Baka hindi nyo pa alam. Ang pagiging pambihira ng espesyal na tsaang handog ng bansa na ito ay isa pa lamang sa mga dahilan. Pangalawa, ang mas mahal pa ay ang garapon na lalagyan nito. Lolo Wang, may espesyal ba sa garapong ito? Kung hindi ako nagkakamali, ito ay ang porselanang goli na napakamahal ang halaga. Lolo Wang, ano po ba ang porselanang goli? Tanga, pati ba naman porselanang goli, hindi mo alam? Pasensya na, hindi kasi ako nakapag-aral ng mabuti. Hahaha, ang porselanang goli ay likha ng ating mga dakilang maestro ng porselana. Pinagsasama nito ang sinaunang sining at ang pinakamahigpit na pamantayan ng bansa. Dumaan ito sa mahigit 100 hakbang bago nabuo, bago ito naging isang napakamarangyang porselana. Karaniwan, ginagamit lamang ito bilang regalo ng estado, para sa mga dayuhang kaibigan na bumibisita sa atin, o sa mga dayuhang embahador. Ang kahalagahan at simbolo nito ay hindi matatawaran. Kung ganoon, ano namang kinalaman niyan sa pagpapatunay kung totoo ang tsaa? Linyuan, ang porselanang goli na ito ay mayroong opisyal na pahintulot at mga kalakip na sertipiko. Kaya kapag napatunayan natin ang garapong ito ay tunay na porselanang goli, mapapatunayan din natin kung totoo o peke ang tsaang ito. Dahil walang sinumang tanga ang gagamit ng porselanang goli para lang magbenta ng pekeng produkto at isasama pa ang ganoong kamahal na porselana. Maraming salamat, Lolo Wang. Mayroon ako ng lahat ng sertipikong iyan. Nasa anak kong babae ang lahat ng iyon. Tatawagan ko siya ngayon din para hingin. Sige, magkunwari ka pa. Mamatay ka ba kung hindi ka magyayabang? Tingnan mo nga. Ano bang ipinagmamalaki mo riyan sa kayabangan mo? Huwag kayong magmadali. Kapag naipadala na ng anak ko ang mga sertipiko, humanda kayong lumuhod at humingi ng tawad, Dine. Huwag mong pangunahan ang mga bagay-bagay. Hindi pa sigurado kung sino ang luluhod at hihingi ng tawad sa huli. Tama, at kung totoo nga yan, papatikman ko sa iyo kung gaano kasakit masampal. Kapag binubugbog ka na, Huwag kang lalapit sa akin na walang dala para magmakaawa. Hahaha. Isang walang kwentang tao na katulad mo lang. Huwag mo nga akong patawanin. Hahaha. Tungtong, nasaan na kayo, Papa? Kapasok lang po namin sa bayan. Huwag na po kayong mag-alala. Malapit na po kami. Tongtong, naaalala mo pa ba yung regalong binigay ni Papa para sa kaarawan ng lola mo? Sa iyo ba yung sertipiko at resibo nan sa loob? Ipadadala ko na sa iyo ngayon din. Iyan sige, magpanggap ka pa. Magpanggap ka pa. Tingnan natin kung ano nang gagawin mo kapag nabulilyaso yung drama mo. Kuya, kung ako sa iyo, nagpalamon na ako sa lupa sa sobrang hiya, para hindi na ako mapahiya sa harap ng maraming tao. Kayo. Ito ang sertipikong hinahanap nyo. Idilat nyo ng maayos ang mga mata nyo. Tignan nyong mabuti kung tunay ba o peke ang tsaa ko. Wow, Diyos ko. Talagang pambansang porselana nga ito. Tignan niyo, may malaking pulang tatak pa rito.
Hindi ito pwedeng mapeke. Isang garapon pa lang, nagkakahalaga na ng 1,000,000. Ibig sabihin, mas mahal pa ang tsaa sa loob nito. Ang porselana ay nagkakahalaga ng 1,000,000. At ang tsaa sa loob ay nagkakahalaga ng 1,200,000. Kapag pinagsama, mahigit 2,000,000 na yan. Diyos ko, hindi ko kikitain ang ganyang kalaking pera sa buong buhay ko. Ate, napakagalante pala ng linyuan nyo. Siguradong giginhawa na ang buhay nyo mula ngayon. Ako, nanghihinayang talaga ako. Ilang milyong piso yan. Binasag lang ng 2 walang kwentang yan. Hindi ba may isa pang garapon? Nga naman, ang mahalaga ay ang pagpapahalaga ng mga anak ninyo. Handa nilang ibigay sa inyo ang ganyang kamahal na tsaa. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa roon? Dahil yan sa magandang pagpapalaki ko sa kanila. O ano, may sasabihin pa ba kayong dalawa ngayon? Kuya, ay ito. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Bakit, may reklamo ka ba? May tutol ka pa ba? Siyempre hindi po ako mangangahas, kuya. Mali si Papa. Hindi ka dapat pinagdudahan ni Papa. Ayos lang po, pa. Hindi ko po kayo sinisisi. Ngayon, hindi ba oras na para magtuos tayo, kuya? Noong bata pa tayo, ikaw ang pinakamabait sa akin. Ngayon, talagang may sikmura ka ng kumuha ng patpat na kawayan para hampasin ako. Ngayon mo lang ba naalala kung sino ang pinakamabait sa'yo noong bata ka pa? Hindi ba parang huli na ang lahat ngayon? Ako, hindi naman sa ganoon tama na. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan mong lumuhod sa harap ko ngayon at humingi ng tawad. At kung tungkol naman sa'yo, hindi ito magiging ganoon kadali. Bukod sa pagluhod at paghingi ng tawad, kailangan mo ring tanggapin ang parusa ng pamilya. Ang paghampas ng pamalo ay dapat dumanak ng dugo. Ikaw, talaga bang papaluin mo kami? Bakit? Itatanggi mo ba ang sarili mong pustahan na binitawan ng iyong bibig, kuya? Magkakapatid naman tayo. Hindi na kailangang seryosohin ng ganyan. Magkakapatid, na. Nakakahiya naman kung luluhod sa harap ng maraming tao. Saka, hindi ba't mamamatay ka sa sakit kapag hinampas ka ng pamalong iyan? Kung ako kaya ang natalo ngayon, palalampasin niyo ba ako? Tumahimik na kayong lahat. Ako na ang magdedesisyon dito. Pangalawa, pangatlo, lumuhod kayo agad at humingi ng tawad sa panganay ninyong kapatid. Para matapos na ang gulo rito. Mula ngayon, wala nang magbabanggit pa ng nakaraan. Papaluin talaga, masakit yan, ah. Sandali lang. Kuya, iyong sertipiko ng sertipikasyon. May lakas loob ka bang ilabas ito para makita ko? Yun bakit naman hindi ko magagawa? Kuya, ang natatanging handog na pang-estado na ito ay malinaw na inilipat mula sa bansa ng Al papunta sa Ruilin Group. Paano mo ito ipapaliwanag? Ano ba ang ginagawa ng Ruilin Group? Ang Ruilin Group ang pinakamalaking grupo sa larangan ng artificial intelligence. May nagpropesya noon na kung sino man ang maihawak sa Ruilin Group ay siya ring hawak sa ika-4 na rebolusyong teknolohikal. Ayon sa bali-balita, ginawa na ng bansang AI ang lahat ng kanilang makakaya para lamang pigilan at tapusin ito habang nagsisimula pa lang. Pero sa kabila niyon, ang Ruilin Group pa ang naging pinuno sa buong mundo at itinuturing na pinakamalakas sa larangan ng artificial intelligence. Kuya, nabisto na ang pagpapanggap mo, hindi ba? Akala mo ba ay makakahanap ka lang ng kahit anong larawan sa internet at maiisahan mo na kami? Hindi kaya, hahaha. Hindi mo naman siguro sasabihin na sa pamilya niyo ang Ruilin Group, di ba? Ang Ruilin Group ay talagang pagmamay-ari ng tongtong ko. Ang lakas namang magyabang ng panganay ng kapitbahay na to, hahaha. Kukunan ko nga to para post ko sa social media. Ang ilalagay kong caption, ang Columbus ng bagong henerasyon, ang panganay ng kapitbahay. Nakatuklas ng bagong mundo dahil sa sobrang kayabangan. Liuan naman, ikaw talaga. Medyo sumobra naman yata ang pagyayabang mo. Hahaha, kuya, lumipad na sa langit ang kayabangan mo. Bakit hindi ka nalang dumiretso? Maging panggatong ng rocket, hahaha. Nagsasabi ako ng totoo. Tama na, hindi pa ba sapat ang kahihiyang to? Ako ang nagpahiya, kuya, hindi masisisi si ina kung paluin ka niya. Kapag kumalat ang mga sinasabi mo, ang pamilya rin natin, tiyak na pagtatawanan tayo ng buong mundo. Tama, kung gusto mong mapahiya, huwag mo kaming idadamay. Kung wala kang hiya, pues ako meron, para kayong kuliglig sa tag-araw na hindi kailanman makakakita ng niebe. Langit at lupa ang kaibahan natin, para lang kayong mga isda sa mababaw na sapa. Sa kitid ng inyong pananaw, hindi nakakapagtakang ganyan ang reaksyon nyo, dahil natural lang naman yan. Anak, huwag mo nang ituloy. Pa, kailan mo ba ako kayang ipagtanggol ng buong tapang kahit isang beses lang? Anak, ako. Kasi, Liuan, hindi naman sa hindi ka namin pinaniniwalaan. Kaya lang, talagang napakasobra naman ng mga sinasabi mo, hay. Ang walang galang na anak na to, walang ibang alam kundi galitin ako. Mere, ika-70 kaarawan mo ngayon. Magsaya ka at maupo na muna tayo sa hapagkainan. Sige, magsimula na ang salu-salo.
Anak, kahit alang-alang na lang kay Papa. Magtiis ka na muna. Pa, sila naman ang nagsisimula ng gulo. Bakit ako ang kailangang magtiis, alam ni Papa. Natatakot lang si Papa na kapag nagpatuloy pa to, ay tuluyan ng masira ang pamilya natin. Naiintindihan ko po, Pa. Nababaliw ka na ba? Ang tulad mo, bagay maging streamer, bakit hindi ako bagay? Huwag ka ngang maingay, doon ka nga maupo sa lamesa kasama ng mga aso. Bakit silang dalawa pwede, pero ako hindi? Kuya, talaga bang hindi mo maintindihan o nagmamaang-maangan ka lang? Ano bang ibig mong sabihin? Kuya, huwag ka nang magkunwari. Tingnan mo nga ang estado mo sa buhay at tingnan mo kami. Isang tagawalis lang ng kalye, tapos makikisalo ka sa amin sa isang lamesa. Na, kami ng pangatlong kapatid natin. Ang isa ay boss. At ang isa naman ay manager ng bangko. Kahit nga ang dalawa mong hipag, ay mga kilala at respetadong tao rin. Tapos ikaw na tagawalis lang ng kalye. Bakit ba ang kapal ng mukha mong sumiksik sa amin? Ano naman ang masama sa pagiging tagawalis ng kalye? Ang mga tagawalis, hindi nagnanakaw at hindi nang-agaw. Nagtatrabaho sila ng marangal para may makain. Naging tinik ba yon sa mata nyo? O sige, ikaw na ang may katuwiran. Ayaw na naming makipag-aksaya ng laway sayo. Basta, kung gusto mong maupo sa pangunahing lamesa, asa ka pa, sige. Kahit hindi na ako maupo doon, ayos lang. Hindi pwede. Ang natitirang mga upuan ay para sa aking si Linjing, kay Linmu at kay Linshuang na anak ng pangatlong kapatid natin. Ang tatlong walang kwentang anak mong babae ay mas mabuti pang sumama na lang sayo at sa mga aso na maupo sa iisang lamesa. Pwedeng nyo akong insultuhin, pero hindi ko papayagang insultuhin nyo ang mga anak ko, kuya. Siguradong ang tatlo kong pamangkin ay katulad mo rin. Pare-parehong makakapal ang mukha at walang mararating sa buhay. Ha. Haha. Sobra na kayo, huwag niyo kaming masyadong apak-apakan. Bakit, hindi ba totoo ang mga sinasabi namin? Isang tagawalis ka lang ng kalye. Ano namang matinong anak ang mapapalaki mo? Ang aming si Lin Shuang ay nakapagtapos pa sa ibang bansa. Pagka-graduate ay bumalik dito para magtayo ng sarili niyang kumpanya. At talaga namang kumikita siya ng limpak-limpak na salapi araw-araw. At ang mga anak ko namang sina Linjing at Linman. Ang isa ay may master's degree sa Chinese medicine mula sa sikat na paaralan, at ang isa naman ay kukuha na ng pagsusulit para sa postgraduate study. Paano maikukumpara sa kanila ang tatlo mong walang kwentang anak na, kung kinabukasan at kita lang din naman ang pag-uusapan, saang aspeto ba kayo makakapantay sa amin? Tingnan mo nga lang yang dala mong regalo, hindi ko nga alam kung saang basurahan napulot ang basurang yan. Walang silbing nilalang. Dahil ba maganda ang regalo mo, karapat-dapat ka nang umupo sa pangunahing lamesa. Akala mo naman ikaw lang ang may kayang bumili niyan. Dumating na ang mga panauhin. Nagreregalo ang Ruilin Group ng isang estatwa ng 1,000 guanyin na gawa sa jade. Nagreregalo ang Benkaotang ng isang tangkay ng 1,000 taong gulang na Tianshan Snow Lotus. Mula sa Xiangyu Medical Research Institute, nagreregalo ng 5 tubo ng pinakabagong teknolohiyang anti-aging oxygen solvent. Hangad ng mga apo ng pamilyang Lin ang mahaba at malusog na buhay para kay matandang Ginang Zhang. Naway maging maninning ang inyong buhay tulad ng araw at buwan. Ito po, ina. Ito po ang regalong ipinadala ng tatlo ninyong mga apo. Tingnan niyo, nagustuhan niyo po ba? Sinasabi mong galing ito sa tatlong batang babaeng yun. Ay, puy. Ibig kong sabihin, galing ito sa tatlo kong pinakamamahal na mga apo. Panginoon ko, 1,000 guanyin na gawa sa kulay imperial na burden jade. Tingnan niyo ang kalidad ng kulay at ang pagkakagawa nito. Napaka-perpekto, parang likha mismo ng kalikasan. Hindi ba't nagkakahalaga ito ng mahigit 100 milyong piso? Hindi lang ito basta-bastang Snow Lotus. Malinaw na ito ang puting lotus na mula sa paanan ng guanyin sa templo. Napakalaki at napakaputi nito. May sertipiko pa ito mula sa Benkauting. Benkautang. Ito ba ang itinatag ng dakilang sage ng medisina? Ang Benkautang na nagpasalin-salin na sa daan-daang taon. Tama, may sertipikasyon nga ito mula sa Benkautang. Walang duda na tunay ang 1,000 taong gulang na Tianshan Snow Lotus na ito. Ano naman ang nasa loob nito? Ito. Nakita ko na ito sa balita noon. Parang ito ang Xiangyu Medical Research Institute na gumawa ng yung gamot para sa pampabata. Balita ko, kahit ang mayayamang ginang at mga dalaga sa lungsod ay nahihirapang makabili nito. Wow, ito. Ito nga, hahaha, nay. Sa pagkakataong ito, pwede na ba akong umupo sa pangunahing lamesa? Pwede. Kahit umupo ka pa sa ibabaw ng ulo ng aking ina, pwede. Kayo na pangalawa at pangatlong kapatid. Ano pa ang masasabi ninyo ngayon? Kuya, nagkakamali po kayo, isa lang itong malaking pagkakaintindihan. Ano bang nangyari sa'yo? Kung umasta ka, parang nawalan ka ng ilang milyong piso. Anak ko.
Napakalaking kahihiyan ang inabot ng iyong ama ngayong araw, Diyos ko. Hindi ba ito ang Sarwilin Group, ang Thousand Hand Jade Guanyin mula kay President Du? Bakit nandito to? May kakilala ka bang mataas na opisyal sa Ruilin Group? Opo, Lola. Ang Ruilin Group kaya ang investor ng kumpanya natin. At ako, saka si President Du ng Longcheng branch ng Ruilin Group. Sobrang lapit namin sa isa't isa. May narating na talaga si Lin Shuang. Kilala niya pati ang big boss ng branch ng Ruilin Group. Isang napaka-impluensyadong tao niyan, anak. Sinasabi mo bang si President Du ang nagregalo ng Thousand Hand Jade Guanyin na yan? Walang duda po, yan kaya ang pinaka-espesyal at tinitingalang kayamanan ng kumpanya nila. Sabi ni Song Leren, ang Thousand Hand Jade Guanyin na ito ay galing sa isa sa mga anak o apo ng pamilyang Lin. Huwag mong sabihin, ikaw nga iyon. Bukod sa akin, sino pa ba sa pamilya natin ang may kakilala? Sa ganyang kalaking tao sa Ruilin Group, isa pa, malaki ang tiwala ni President Du sa kumpanya natin. Kaya niya ipinadala ang Jade Guanyin na yan, paniguradong para makuha ang loob ko. Hahaha, ikaw nga talaga. Ang galing talaga ng anak ko. Siguraduhin mong babawi ka sa kanya sa susunod, ha? President Du, sigurado po ba kayong galing sa inyo ito? Kung hindi ako, sino yung pamangkin mo? Hindi mo ba alam? May nagsabi rito kanina na, ang sarili niyang anak ay asawa ng big boss ng Ruilin Group. Tito, wag mo naman akong ipahamak. Kapag nakarating yan sa iba, Ang 1 bilyong pondo mula sa Ruilin Group, mawawala ng parang bula. pamangkin, hindi ako ang nagsabi niyan. Ang tito mo ang nagsabi niyan, kuya. Kung gusto mong mapahamak, huwag mong idamay ang anak ko. Kundi, hindi kita mapapatawad. Napakawalang kwenta mo talaga. Ano nang meron sa Snow Lotus na to, papa ni Jingjing? Ang Tianshan Snow Lotus na ito ay ipinadala ng mga tao mula sa Benkaotang. Opo, yan nga po ang sabi ng naghatid. Ang galing naman. Siguro regalo ito sa akin ng master ko. Jingjing, ano nang ibig mong sabihin? Nga, anong master? Anong regalo? Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo. Natanggap ako sa Benkaotang. Ang naging master ko ay ang sikat na Masters Hang ng Benkaotang. Kaya naman, tingin ko ang Tianshan Snow Lotus na iyon ay regalo sa akin ni Master bilang tanda ng pagtanggap niya sa akin bilang alagad. Talaga. Siyempre, totoo yan. Ang Snow Lotus na ito ang pinakaingat-ingatang kayamanan ng Benkaotang. Kaya bukod sa master ko, sino pa ba ang maglalakas loob na iregalo yan sa iba? Naku, ang pamilya Lin sa mga susunod na araw ay tiyak na magkakaroon na ng isang dakilang babaeng manggagamot. Kahanga-hanga talaga, kahanga-hanga, hahaha nga. Lahat ng yan ay dahil sa magandang pagpapalaki ko bilang lola niya. Ang Benkaotang. Hindi ba't yan ang pinamamahalaan ng anak kong si Lin Jiao? Ang ganyang kamahal na Tianshan Snow Lotus, nagawa pang iregalo ng master mo. Ibig sabihin lang yan, talagang malaki ang tiwala at pagpapahalaga niya sa'yo. Anak, napakalaki ng regalong ibinigay ng master mo. Kaya dapat mo talaga siyang pasalamatan ng mabuti balang araw. Huwag kang mag-alala, papa. Sigurado ka ba na ang Tianshan Snow Lotus na yan, ay ibinigay talaga sa'yo ng Benkaotang? Bukod sa isang henyong tulad ko, sino pa ba sa pamilya Lin ang may ganyang kakayahan para makapasok sa Benkaotang? Jingjing, hindi mo lang talaga kilala ang tito mo na yan. Ang dila niyan, kayang gawing buhay ang patay sa sobrang kayabangan. Kung hindi lang namin siya lubos na kilala, baka sabihin pa niyang ang anak niya ang nagmamay-ari ng buong Benkaotang. Tama ka nga riyan. Ang pinuno ng Benkaotang ay walang iba kundi ang pangalawa kong anak na si Lin Jiao. Tito, nababaliw ka na ba? Kapag nakarating sa iba ang kasinungalingang iyan, siguradong masisante ako. Baliw talaga ang tito mo. Huwag mo na lang siyang patulan. Baka magkasakit ka lang sa galit. At ikaw naman, kuya, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Pwede ba, nga? Wala ka talagang preno kung magsalita. Sa tingin ko, gusto mo lang kaming lahat na ipahamak. Ang sinasabi ko ay ang katotohanan. Kung ayaw ninyong maniwala, wala na akong magagawa. Ikaw na walang kwenta ka. Kapag nasira mo ang trabaho ng apo ko, hindi kita mapapatawad. Mayor, napakasayang araw nito, kaya pakiusap, huwag ka namang magpadala sa galit. Kahit ano pa nang sabihin nyo, hindi ba nagregalo rin ng isang set ng anti-aging oxygen? Solusyon ang pangatlong anak na babae ni Lin Yuan, pero sa tingin ko, Hindi naman siguradong galing talaga sa kanya ang gamot na yon, Lola. Tama po ang hula ninyo, Lola. Ang mentor ko po ang nagpadala ng gamot na yon. Kanina ko pa nga po gustong sabihin sa inyo na natanggap ako sa Xianyu Medical Research Institute bilang isang graduate student. Kaya sigurado akong galing talaga sa mentor ko ang gamot na yon. Nakapasa ka talaga, syempre naman. Abangan nyo na lang ang pagpunta ng mga taga-institute sa bahay natin para bigyang pugay tayo. Ang Xianyu Medical Research Institute, iyon ang pinakasikat na institusyon sa larangan ng medisina sa buong bansa. Isang napakahusay at tanyag na research institute. Ang mga graduate student na nanggagaling doon, bawat isa sa kanila ay masasabing mga natatanging henyo. Pambihira talaga. Aba, hindi ko akalain sa maliit na nayong ito sa bundok, ay may nakakakilala pa pala sa pangalan ng research institute namin. Ang Xianyu Medical Research Institute. Hindi ba't iyon ang pinamamahalaan ng binbin ko? Kaya nga, kuya.
Walang kahit isa sa tatlong regalong yan ang galing sa'yo. Sa tingin ko ay nagkakamali kayo. Ang apat na regalong ito para sa kaarawan ay hindi naman talaga ipinadala para sa kanilang tatlo. Huli na nga, ayaw pa ring umamin. Kung hindi para sa kanilang tatlo, bakit para sa'yo? Iyon naman talaga ang totoo. Bakit ba ako nagkaroon ng anak na kasing kapal ng mukha mo? Hindi ba kayo nagtataka man lang? Easy, ano naman ang ipagtataka namin? Ang dapat naming ipagtaka ay kung bakit ganyan kakapal ang mukha mo. Simulan natin sa jade guanin na ito. Sa kalidad pa lang nito, hindi bababa sa 100 milyong piso ang halaga nito. Ang Ruilin Group ay nag-invest lang ng kabuang 1 bilyong piso sa anak ng pangatlo nating kapatid. Pag-isipan niyo ng mabuti, gaano ba kalaki ang impluensya mo para bigyan ka lang ng 100 milyong piso ng libre? Bakit? Ano nang masama doon? Masama bang bilib sa akin si Presidente Du? Dahil lang bilib sa'yo, bibigyan ka na agad ng 100 milyong piso ng libre. Talagang napaka-imposible niyan. Jingjing, sinasabi mo bang regalo sa'yo yan ng master mo? Kung hindi sa master ko, kanino pa galing? Ang Snow Lotus na ito mula sa bundok Tianshan ay mahigit 1,000 taon na ang gulang. Baka nga wala nang makitang ganyan sa buong mundo. At ibinigay lang yan sa'yo ng master mo ng ganoon kadali. Ang master ko kaya ang pinakabeteranong manggagamot sa Benkaotang. Ibinigay niya sa akin dahil paborito niya ako. Bakit? Masama ba? Ganoon ba? Kung ganoon, mukhang nag-ulyanin na nga ang master mo. Dahil nagawa niyang ibigay ang ganyang napakahalagang gamot sa isang batang babaeng katatapos lang mag-aral. Papa, tingnan mo nga si Tito. Hindi na nga makabili ng disenteng regalo para sa kaarawan. Tapos sa isang katulad kong babae pa ibinubuhos ang galit. Sige na, tahan na, aking mabait na anak. Huwag ka nang magalit, huwag ka nang magalit. Kuya, binabalaan kita. Huwag ka lang nanggugulo rito ng walang dahilan. Sabi mo ay walang ganoon kalaking impluensya ang mga anak namin ni ikatlong kapatid. Bakit? Ang tatlo mong walang silbing anak, mayroon ba? Wala kang karapatang magsalita tungkol sa mga anak ko. Ganyan na naman ba ang linyahan mo sa amin? Hindi ba't gusto mo lang namang ipagmalaki na ang Ruilin Group, ang Benkaotang, at ang Siangyu Research Institute ay pagmamay-ari ng tatlo mong anak? Katotohanan po yan, Papa. Ang Siangyu Medical Research Institute ay magsasagawa na ng background check sa pamilya natin sa lalong madaling panahon. Kung malalaman nila na may tito akong sinungaling at walang isang salita, siguradong masisira ang kinabukasan ko ng ganoon kalubha. Na, dahil sa pagsisiyasat na ito, hanggang 3 henerasyon ay imbestigahan nila. Tiyak na madadamay ako dahil sa makapal ang mukha at walang hiyang tito na ito. Kuya, kung dahil sa iyo ay masisira ang kinabukasan ng aking si Mumu, hindi kita mapapatawad. Lola, paano na po ako niyan? Mumu, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo, kakampi mo si Lola. Sandali, tama na. Huwag ninyo siyang saktan, huwag na. Ganyan ba talaga kayo kawalang puso? Kawalang puso, maihihigit pa ba sa kawalang puso mo? Masanya sanang nagdiriwang ang buong pamilya para sa kaarawan ko. Pero nagpilit ka pang bumalik para lang manggulo. Tignan mo tuloy kung anong gulo ang nangyari ngayon, haha. Ganyan ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Bakit? Hindi ba? Hindi bale nang sinira mo ang aking handaan sa kaarawan. Pero kung sisirain mo ang kinabukasan ni Mumu at ng iba pa, bilang lola nila, hindi ako papayag dito. Sila ang mga pinakamamahal mong apo. Bakit? Ang mga anak ko ba ay hindi mo rin apo? Ang 3 batang babaeng yan, maikukumpara mo ba sa kanila? Tama na, wag nang magsalita. Kayo ang pinuno ng ating angkanglin. Nais ko po na kayo ang maging saksi ko ngayon. Ate, ano ba itong ginagawa mo? Saksi ang langit. Patunay ang araw at buwan. Ngayong araw, akong si Zhang Juan ay pinuputol na ang ugnayan natin bilang mag-ina, Linyuan. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa habang buhay. Ina, kailangan ba talagang umabot sa ganito kalala? Kahit anong mangyari, si Linyuan ay sarili mong dugot laman. Hindi naman kailangang humantong sa ganito, di ba? Sana ay hindi na lang kita isinilang. Kung wala ka, tiyak na mas masaya at maginhawa ang buhay ng pamilya natin. Kung wala ako, sino ang mag-aalaga at magpapalaki sa pangalawa at pangatlo kong kapatid? Kung wala ako, sino ang gigising ng alas 5 ng madaling araw para magtrabaho at may maitusto sa pamilyang ito? Kung wala ako, nung kinuha ng pangalawa ang pera mula sa pamilya Liu sa gitna ng gabi. Para lang magpaloko, tama na, huwag mo nang ituloy. Bilang anak, tungkulin mong sumunod sa nanay mo. Dahil pakiramdam mo ay dehado at naapi ka rito. Ngayon din ay lumayas ka na sa pamilya Lin. Sige, aalis ako kung yan ang gusto mo. Pero kailangan muna nating linawin ang lahat ngayon. Ikaw na walang silbi, ang lakas pa ng loob mong sumagot sa akin ngayon. Ngayon, bubugbugin kita hanggang mamatay para makatikim ka. Papa, sinasabi mo pang okay ka lang at nagpapanggap ka pa. Ni hindi mo nga alam na dumurugo na ang noo mo. Gagamutin ko po ang sugat nyo. Mga anak, siya ang inyong lolo. Sige na, tawagin nyo siyang lolo. Napakabait ninyo.
Ang babait naman ng mga apo ko. Linyuan, ganyan ba ang pagpapalaki mo sa mga anak mo? Ang lakas ng loob nilang sipain ako. Papa, sino po ba ang matandang babaeng ito? Siya ang inyong lola. Lola, Kietre. Imposible naman po yan, Papa. Kung ganoon, bakit kanya sinasaktan ng ganyan kalupit? Siya nga ang tunay ninyong lola. Kung anong klaseng ama, ganoon din talaga ang anak. Linyuan, hindi nga ako nagkamali. Isa ka talagang salot, basura ng lipunan. Subukan mo pang magsalita ng ganyan tungkol sa papa ko. Sasampalin ulit kita. Napakayabang ninyong mga batang ito. Gusto niyo bang bugbugin ko kayo? Bakit mo pa kinakausap ang mga yan? Ngayong araw, ako na mismo ang magtuturo sa inyo ng leksyon para sa tatay niyo. Para malaman niyo kung paano rumespeto sa mga nakatatanda. Mga tauhan. Hindi ba't sabi niyo ay tuturuan niyo kami ng leksyon? Sige, subukan niyo, narito lang kami, nakatayo. Liuan, ito ba ang napalaki mong mabubuting anak? Imbis na magpakabait, natuto pa kayong makihalo sa mga gang. Gusto mo bang ipatawag ko ang mga pulis para huliin kayo? Tongtong, huwag mo nang palakihin ang gulo. Takot pala kayo? May batas na tayong sinusunod ngayon. Alam kong wala naman kayong lakas ng loob na galawin kami, di ba? Pa, sino ba ang dalawang walang galang na ito? Sila ang pangalawa ninyong tito. Pangatlong tito. Sila pala ang dalawang walang utang na loob na iyan. Ayusin mo ang pananalita mo. Kahit ano pang mangyari, mga tito nyo pa rin kami. Matuto kayong rumespeto. Kuya, anak lang naman yan ng isang palaboy na tagawalis ng kalye. Ano pa ba ang aasahan mong magandang asal sa kanila? Kapag nambastos pa kayo ulit, talagang dudurugin ko iyang mga bibig ninyo. Masyado kayong mayayabang. Akala nyo ba porket naglabas kayo ng kaunting pera at nagbayad ng ilang mga tau-tauhan para magpanggap na protektahan kayo, ay pwede na kayong mag-angas sa harap namin? Sa mundong ito, kakayahan at lakas ang pinag-uusapan at dapat may malakas kang koneksyon. Hoy, mayabang, kung ganyan pala ang sinasabi mo. Ibig bang sabihin yan ay napakalakas ng kapit nyo? Ha 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 ha. Tama nga, kung anong klaseng ama, ganoon din ang pinalaki niyang anak. Ang hilig ninyong mag-angas. Kailan ako nag-angas? Pag-usapan natin ang gamot na ito. Pilit na iginigiit ng tatay mo na ibinigay mo raw iyan kay Lola. Bakit? Hindi ba sa akin galing yan? Bakit? Huwag mong sabihin sa iyo galing yan. Eksakto, sa akin nga galing yan, hahaha. Ang set na ito ng anti-aging formula ay ang pinakabagong natuklasan ng Xiangyu Medical Research Institute. Maraming mayayaman at makapangyarihan ang nagmamakaawa para lang makakuha nito. Isang bagitong bagong graduate na tulad mo. Paano ka naman magkakaroon ng ganyang kakayahan? O sige, sasabihin ko sa'yo. Isa akong graduate student sa Xiangyu Medical Research Institute. At ang gamot na ito ay regalo sa akin ng aking tagapayo, si Academician Fan. Ay, nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang mentor ko mismo ang namuno sa paggawa ng gamot na ito. Ang yabang, di ba, ang Academician Fan na sinasabi mo. Malamang ay ang walang hiyang matandang si Fanjai, di ba? Narinig mo na ba ang pangalan ng mentor ko? Hindi lang basta narinig. Noong nag-eksperimento kami, nagkamali siya sa pagtatala ng mga datos. At pinagsabihan ko siya mismo sa harap niya. Kalokohan, napakarespetadong tao ng mentor ko para sabihin mo yan. Isang batang babae na katulad mo. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Ikaw, huwag kang magpapalinlang sa matandang si Fanjai. Ako ang namuno sa pagbuo ng formulang iyon. Wala siyang kinalaman doon kahit katiting. Imposible yan. Nagsisinungaling ka, tingnan mo nga. Heto na naman tayo. Hindi ka ba mabubuhay ng hindi nagmamayabang? Fan, binibigyan kita ng 15 minuto para makarating dito sa amin. May isang bagay na kailangan mong linawin ng personal dito. Hahaha, 15 minuto. Anong palabas ba ang ginagawa mo? Masyado kang nagpapanggap. Para mapasaya ang papa ko, binigyan kita ng espesyal na konsiderasyon para makapasok sa institusyon. Hindi ko akalain na ganyan nyo lang aapihin ang papa ko. Ngayong araw, kailangan mong pagbayaran ito. Sige, magmayabang ka pa. Sekretarya Yang, tawagan mo agad ang AUC. Nakanselahin ang kwalifikasyon ng graduate student na binigyan ng espesyal na konsiderasyon ngayong taon. Sige, magpanggap ka pa, ituloy mo lang yan. Anak, sinungaling ang buong pamilya nila. Huwag kang matakot, nandito si Papa. Lene, huwag kang magkunwari na kung sino ka rito. Hindi ako natatakot sa'yo. Yari na. Sira na ang lahat. Anong nangyari, anak? Tapos na. Katapusan ko na talaga. Kanina lang, may tumawag sa aking taga-instituto. Sinabi niyang kanselado na ang slot ko sa postgraduate studies. Hindi kaya ang batang babaeng yon ay pinsan na talaga ng dekano ng instituto. Pinsan, huwag ka munang magpanik. Baka naman niloloko ka lang nila, pinsan. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo nga. Kung ang mga taga-instituto ay talagang tatanggalin ang slot mo sa pag-aaral, bakit hindi mismong mentor mo ang tumawag sa'yo?
Nga naman. Sa tingin ko, nagbayad lang ng kasabwat ang pasaway na batang yan para magpanggap na taga-instituto na tumatawag sa'yo. Ang tanging layunin lang niya ay takutin ka. Tama, may punto si Lin Shuang, anak. Tawagan mo mismo si Academician Fan para makasiguro ka, di ba? Sige. Sige, gagawin ko na ngayon din. Hindi ko akalaing, isang pamilya pala kayo ng mga manloloko. Ikaw nga ang pinsan kong si Lingjing, di ba? Huwag mo akong madaan sa pagiging magkamag-anak. Bakit? Gusto mo ba akong kalabanin ngayon? Narinig ko na ang 1,000 taong gulang na Tianshan Snow Lotus ang iniregalo mo sa kaarawan. Sa totoo lang, regalo iyon sa akin ng aking guro noong tanggapin niya ako bilang alagad. At pagkatapos, iniregalo ko naman kay Lola. Parang mali yata ang narinig ko kasi. Ang Tianshan Snow Lotus na iyan ay mula sa Benkaotang. At ang pinakamahalagang kayamanan nila roon, di ba? Huwag mong sabihing isang kilalang eksperto sa Benkaotang ang guro mo, naku naman. Masyado pala kitang minaliit. Hindi ko akalaing alam mo ang tungkol sa Benkaotang. Pwede na. Ang guro ko ang mismong namamahala sa ikatlong bulwagan ng Benkaotang, na si Master Zhang, at ako ang huli at pinakapaborito niyang alagad. Hindi ba't si Zhang Laosan lang yun, ang matandang may matigas na ulo? Bakit parang ginagawa mo naman siyang Diyos? Ha, paano mo na lamang Zhang Laosan ang bansag sa guro ko? Anak, huwag kang magpapaloko sa kanya. Napakataas ng kakayahan sa panggagamot ni Master Zhang. Sikat sa buong mundo, kahit anong maliit na bagay tungkol sa kanya, ay nagiging paksa na ng tsismisan ng iba. Kaya ano namang nakakapagtaka kung alam ng mga tagalabas ang alias niya. Sa bagay, kahit pa alam mo ang alias ng aking master, ano naman ngayon? Isang tulad mo lang na nasa laylayan ng lipunan, ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makita ang aking master. Ang kagalang-galang niyang mukha. Ganoon ba? Pamilya talaga kayo ng mga mapagpanggap, pati ang anak nilang babae. Naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa'yo? Mahirap ang tito mo, hindi niya kayang buhayin ang 3 niyang anak na babae. Kaya ipinadala niya ang pangalawang anak para mag-aral ng medisina. Kahit na magkapareho kayo ng larangan, hindi siya makakapantay sa'yo. Ang pinakamataas na mararating niya ay maging isang huwad na doktor lang, Dine. At nangangahas pa siyang ikumpara ang sarili niya sa akin. Sige, panatilihin mo lang ang ganyang ugali. Siguraduhin mo lang na hindi ka iiyak mamaya. Aabangan ko yan. Huwag kang mag-alala, ate. Kanina ko pa ito pinaghandaan. Maghintay ka lang at panoorin ang magandang palabas mamaya. Iyan nga ang aking ate. Laging handa sa lahat ng oras. Hindi na ba kayong dalawa matatapos sa kadadada ninyo, ha? 3. 2. Ang galing magpanggap. Akala mo naman talaga ay nanalo ng Oscar. 1. Mukhang sakto lang ang dating, hindi huli. Ang aura niya, bakas talaga ang pagiging isang dakilang eksperto. Master, bakit po kayo nandito? Naku naman. Narito nga talaga si Master Zhang. Dali, pumasok po kayo sa loob. Master. Ikaw na bata ka. Tinulungan kita dahil sa mabuting loob, tapos ganito mo pa ako gagantihan. Master. Ano ba tong ginagawa mo? Huwag mo na akong tatawaging master simula ngayon. Bakit? Bukod pa roon. Si Miss Lin ay ang atin ding, direktang disipulo ng pinuno ng bulwagan ng Benkao. Ang susunod na mamumuno sa bulwagan ng Benkao, kung hindi dahil kay Miss Lin. Sa tingin mo ba sa kakayahan mong yan ay makakapasok ka sa bulwagan ng Benkao? Kaya naman pala ang Snow Lotus ng Tianshan ay ipinadala ng Benkaotang dahil kay Lin yon, para sa kapakanan ng anak niya. Muntik na nga lang ang kini ng ilang tao dyan. Ang kakapal ng mukha. Kalokohan, halata namang mga manloloko ang buong pamilya nila. Paano naman sila magkakaroon ng ganoong kalakas na koneksyon sa Benkaotang? Tiate, hindi ako nakikipag-usap sa mga tanga. Baka mahawa pa ako. Yari na. Anong nangyari, anak? Hindi sinasagot ng advisor ko ang tawag ko. Nagtanong-tanong ako sa iba. Hindi pala manloloko ang tumawag sa akin. Siya pala ang head of instruction ng Research Institute natin, Papa. Ano nang gagawin ko ngayon? Ano ba ang ginawa mo sa anak ko? Kaya naman pala sinabi ni pangalawang ate na napakatanga mo. Nakakapagod kang kausap. Hintayin na lang natin dumating ang advisor ng anak mo. Para siya mismo ang magsabi sa iyo. Si Professor Fan Jiangwu, ang unang klaseng professor ng Xiangyu Medical Research Institute. Director Lin. Ang pangatlong anak pala ni Lin Yuan ay talagang isang direktor. Diyos ko, ang isa ay tagapagmana ng Benkaotang, at ang isa naman ay direktor ng Research Institute. Talagang pinagpala ng husto ang pamilya ng matandang Lin. Ikaw na mismo ang magsabi sa kanya. Kanselado na ang pagpasok mo rito. Bakit? Dahil binangga mo. Ang totoong may kapangyarihan. Ang kapal pa ng mukha mong magtanong, bakit at ano naman ngayon? Pumasok ako roon gamit ang sarili kong kakayahan. Sa sarili mong kakayahan.
Kung ang special admission ay itinuturing mong sarili mong kakayahan, edi sana lahat na lang ay nakapasok sa research institute namin. Kung hindi dahil sa kagustuhan ng direktor na bigyan ka ng pagkakataon, sa lagay mong iyan, kahit maging guard sa gate ng institute namin, hindi ka kwalipikado. Imposible, imposible yan. Kasinungalingan, niloloko niyo lang ako, anak ko. Anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin, pinsan. Pinsan, kailangan ba talagang mawalan ka ng wisyo ng ganyan? Anong ibig mong sabihin, pinsan, kaya mo ba kaming iligtas? Anong klaseng panahon na ba ngayon? Basta may pera, walang bagay na hindi kayang gawin. Isang simpleng trabaho lang naman sa bengkautang yan, pinsan. Kapag nakuha ko na ang pondo mula sa Ruilin Group, sandaling panahon na lang at ako na ang magiging pinakamayaman sa buong Longcheng. Pagdating ng araw na yon, ipagtatayo kita ng sarili mong klinika. Ikaw mismo ang mamamahala at gagamot sa mga pasyente. Hindi ba't mas maganda yon kaysa magtrabaho sa ilalim ng iba? Maraming salamat talaga, pinsan. Pinsan, paano naman ako? Baka naman pwede mo rin akong tulungan. Aray, pinsan, nasasaktan mo ako. Magkakapamilya naman tayo. Siyempre naman, tutulungan kita. Kapag dumating ang oras, irerekomenda kita sa pinagtapusan kong paaralan. Ang Tambay University, hindi iyon papahuli sa Xiangyu Medical Research Institute. Salamat ng marami, pinsan. Mula ngayon, susunod na ako sa lahat ng sasabihin mo. Iba talaga ang aking pinakamamahal na pamangkin. Sa susunod, kapag kailangan mo ang tulong ng tiyo mo, magsalita ka lang. Isang tawag mo lang, hindi ako magdadalawang isip na tumulong. Iba talaga ang anak ng pangatlong kapatid, may mararating sa buhay. Narinig niyo na ba ang tungkol sa Ruilin Group? Sila kaya ang nangunguna sa buong mundo. Pagdating sa teknolohiya ng artificial intelligence, si Boss Du ang sangay nila sa Longcheng. Malaki ang tiwala at pagpapahalaga sa pamangkin ko, di ba? Tiyo, bakit mo pa kinakausap ang mga hampas lupang yan? Hindi naman nila maintindihan yan. Haha, naintindihan ko naman. Ang ibig mong sabihin ay si Dufu ng Ruilin Group sa sanggay ng Longcheng. Nabilib na bilib sa'yo, tama ba? Oh, mukhang nakakaintindi ka naman pala ng salita ng tao. Heto ang sasabihin ko sa inyo. Basta makuha ko ang 1 bilyong pisong pondo mula sa Ruilin Group, napakadali ko nang makukuha ang trono bilang pinakamayamang tao sa Longcheng. Ang galing mo naman talaga. Siyempre naman, tingnan mo naman kung kanino nagmana yan, hipag. Napakaswerte mo talaga. Malapit nang umasenso ng husto ang pamilyang Lin, haha, siyempre naman. Siya kaya ang pinakamamahal kong apo. Pero sa tingin ko, hindi ka na magiging pinakamayamang tao sa buong Longcheng. Ang lakas ng loob mong isumpa ako. Inapi mo na nga ang tatay ko. Tapos umaasa ka pang makakakuha ng puhunan sa akin. Napakagandang pangarap niyan, asa ka pa, haha. Yan na naman ba ang drama nila? Hindi ba sila nagsasawa? Anak, huwag kang magpaapekto sa kanila. Sira-sira talaga ang ulo ng buong pamilya ng tito mo. Kanina nga lang, sinabi pa niyang ang Ruilin Group ay pag-ari ng panganay niyang anak. Na siya raw ang nagpatakbo at sinabi pa niyang ang estatwa ng Jade Guanyin na may libo-libong kamay ay regalo rin ng panganay niya. Kalokohan. Malinaw na ang Jade Guanyin na yon ay regalo sa akin ni Boss Du. Isang hampas lupang katulad mo, may lakas pa ng loob na umangkin. Sinasabi mo bang si Dufu ang nagbigay sa iyo ng Jade Guanyin na iyon? Siyempre naman. Pero iniregalo ko rin yon kay Lola para sa kanyang kaarawan. Ikaw, karapat dapat ka ba o sadyang naiingit lang kayong lahat? May narating ang apo ko sa buhay. Ano namang masama kung regaluhan niya ako ng isang Jade Guanyin? Hindi katulad ninyong walang galang at hindi alam ang tamang asal. Pumunta kayo rito na walang man lang dalang regalo. Kami walang dalang regalo. Tay, hindi mo ba sinabi sa kanila? Sinabi ko na pero ayaw nilang maniwala. Ipinipilit nilang peke raw ang tiya ang dinala ko. At sinasabi pa nilang sa kanila galing ang 3 regalong iyon para sa kaarawan. Ah, ganoon pala. Kaya pala kanina mo pa hinihingi sa akin ang sertipiko. Yun kahit may sertipiko pa kayo, hindi kami maniniwala. Mula sa mga walang kwentang tulad ninyo, paano nyo naman makakayanan yon? Sino ang may alam, baka naman inedit lang ang larawan na yan. Bakit niyo nasabing wala kaming kakayahan? Dahil ba sa barya-baryang kinikita ng panganay na kapatid sa pagwawalis sa kalye? Sa tingin nyo ba mabibigyan kayo niyan ng maayos na edukasyon? Tama, ang panganay nga ay nagtitinda lang sa bangketa. Ang pangalawa naman, apprentice lang sa isang maliit na klinika. At kahit nakatapos naman ng pag-aaral ang pangatlo, ang pinakamataas na narating niya ay direktor lang ng isang research institute. Magkano ba ang kinikita niyan sa isang taon, ni hindi na makabili ng sariling bahay? Sa kalagayan nyo, sa tingin nyo ba talaga ay kaya ninyong magregalo ng ganyang kamahal? Liu ay, alam kong masama ang loob mo. Pero huwag mo namang piliing manggulo sa mismong araw ng aking ika-70 kaarawan. At ang 3 mong anak na babaeng kulang sa aruga at walang modo. Umarkila pa kayo ng mamahaling sasakyan at nagbayad ng mga peking kasama. Para lang magpanggap na tila kung sinong malalaking tao. Sinusubukan mo ba akong buwisitin? Tama na, ang isang manlolokong tulad mo. Huwag na huwag mong sasabihin kailanman na anak kita. Masyado kang nakakahiya. Sinasabi mong mga manloloko kami. Bakit, hindi ba?
Pa, okay ka lang ba? Ayos lang si Papa. Dapat pala ay inasahan ko ng magiging ganito ang mangyayari. Ngayon ay malinaw na sa akin kung bakit mo kami inilayo at dinala sa ibang lugar. Tama. Ang lola na katulad niya, mas mabuti pang huwag na lang magkaroon. Ngayong nabunyag na ang katotohanan. Hindi natin pwedeng hayaang makaligtas ng ganoon kadali ang mga walang utang na loob na ito. Dapat nating bawiin ang mga regalo natin, tama. Ano? Dahil hindi nyo na maituloy ang panloloko nyo. Mga magnanakaw naman kayo ngayon. Ibinabalik lang naman namin ang mga ito sa totoong may-ari. Maliban sa mumurahing saan na galing sa tabi-tabi. Lahat ng iba pa ay regalo sa akin ng aking mga apo. Huwag nyo nang asahang may maitatakas kayo kahit isang regalo. Sayang naman ang napakagandang gorits at saa. Bakit mo naman binasag yan? Anong magandang tsaa? Baka mamaya ay nilagyan ng laso ng inutil na iyan ang tsaa. Para lang patayin akong matanda na. Tama lang na binasag mo yan, Lola. Kapag dumating na ang pondo mula sa Ruilin Group, bibilhan kita ng pinakamahal. Mabuti pa ang panganay kong apo, napakabait sa akin. Pamilya naman kasi tayo. Hindi tulad ng ibang mga walang utang na loob sa labas. Lola, nandito na si Duhu mula sa Longsheng branch ng Ruilin Group. Sinasabi ko na nga ba, napakalapit ko talaga kay President Du. Tignan nyo, siya mismo ang pumunta rito para batiin kayo sa inyong kaarawan. Aba, Kuya Du. Nagkita tayong muli. Bukod sa pagbibigay ng regalo sa lola ko, ay personal ka pa talagang pumunta rito para bumati. Napakalaking karangalan nito para sa akin. Napakawalang hiya mong gago ka. Akala ko ba napakalapit ni Lin Shuang kay President Du? Mukhang hindi naman ganoon eh. Bakit mo sinaktan ng anak ko? Nga naman. Kahit na ikaw pa ang pinuno ng sangay ng Ruilin Group, wala ka pa rin karapatang manakit ng tao ng basta-basta. Gulpihin siya. Gusto ko nga siyang ilibing ng buhay. Muntik na akong mapahamak dahil sa batang ito, apo ko. Ano ba talaga ang ginawa mo? Hindi. Hindi ko rin po alam. Sandali lang, President Du, bakit parang bigla na lang kayong nagbago ng trato sa akin? Kaabot nyo lang ng regalo sa akin kanina, tapos ngayon bakit? Ang isang tulad mo, hindi man lang karapat dapat na humawak sa sapatos ko, at nangangarap ka pa na bigyan kita ng regalo. Paano naman po? Paano naman po ang aking 1 bilyong investment? Managinip ka ng gising. Pinsan, ano ba ang nangyayari rito? Paano na ang investment kung mawawala iyon, hindi na ako makakapag-aral sa ibang bansa. Ibig bang sabihin pati ang klinik ko ay mawawala na rin? Apo ko, ano ba talaga ang nangyayari? President Du, maaari po ba nating linawin ito? Ano po ba ang nagawa ko para magalit kayo ng ganyan? Yen, sa puwet ba nakalagay ang mga mata mo? May totoong dragon na sa pamilya nyo, pero nagawa nyo pa ring galitin ng sagad. Kung gusto mong mamatay, walang pipigil sa'yo. Pero bakit kailangan mo pa akong idamay? Ako si Du Hyu, ang namumuno sa sangay sa Longsheng ng Ruilin Group, nagbibigay pugay kay President Lin. Diyos ko, hindi ba sabi nila ay nagtitinda lang sa bangketa ang panganay na anak ni Lin Yuan? Bakit napakalaki ng pagkakaiba ng mga tao? Bakit hindi rin ako maging isang malaking boss? Sira na ang lahat, anak ko. Si Tongtong ba talaga ang malaking boss ng kung anong grupong iyon? Opo, Papa. At sina Lin Jiao at Lin Bin din po, Papa. Totoo po ang lahat. Hindi ko po kayo kailanman niloko. Hindi ko lang inakalang hahantong ito sa ganito. Ngayon, maaari na sigurong ibalik ang mga regalong ito sa tunay na may-ari. Huwag naman ganyan, aking mabuting apo. Bihira lang kayong makapunta rito. Kaya hindi pwedeng umalis kayo nang hindi man lang kumakain. Halika, dali, doon kayo maupo sa pinakamagandang pwesto. Makikisalo na lang kami sa mesa ng mga aso. Yamang pinutol na natin ang ating ugnayan bilang mag-ina, hindi na rin kami magpapakakapal ng mukha na manatili pa rito. Kuya, kasalanan ko ang lahat. Napakalawak ng inyong pangunawa. Huwag niyo na po akong patulan. Tama, kuya. Iisang dugo naman ang dumadaloy sa ating mga ugat. Huwag ka nang magalit sa akin, pakiusap. Humihingi ako ng tawad, luluhod ako at magsusumamo. Tama. Kuya, kahit hagupitin mo pa ako ng latigo, hindi ako dadain sa sakit. Didilaan ko maging ang iyong sapatos. Didilaan mo ang kaliwa at ako naman sa kanan. Kung alam mo lang nahahantong ito sa ganito. Sana'y hindi mo na ginawa iyon noong una pa lang. Huwag ninyong ilayo, huwag ninyong kunin. Pera ko ang lahat ng iyan, ang pera ko. Naku, hipag. Bakit ba kasi ganyan ka? Hay, napakalaking biyaya na sana, pero pinakawalan mo pa. Kung sa bagay. Hipag, ang binasag mo kanina ay nagkakahalaga ng milyong-milyong salapi. Ang tsa ako.
Ang aking mamahaling porselana. Pero lahat iyan, parang pinipiga ang puso ko, Ama. Kung hindi na talaga pwede, sumama ka na lang sa aking pag-alis. Tiyak na alagaan at rerespetuhin ka ng mabuti ng 3 mong apo. Opo, Lolo, sumama na po kayo sa amin. Huwag na, hindi na ako sasama sa inyo. Matanda na ang iyong ina, at mabilis pa namang mag-init ang kanyang ulo. Hindi ko siya kayang iwan ng basta-basta. Ma, huwag mo na akong pilitin pa. Sapat na sa akin na maayos at masaya ang inyong pamilya. Binabalaan ko kayo. Kapag nalaman kong pinagmalupitan ninyo ang aking lolo sa mga susunod na araw, hindi ko kayo mapapatawad. Kuya, alam ko na po talaga ang aking pagkakamali. Napakasama ko. Wala akong utang na loob, ngunit walang kasalanan ang 2 kong anak. Pakiusap, bigyan mo sila ng pagkakataon. Kuya, alam ko na pong nagkamali ako. Nagmamakaawa ako. Pakiusap, bigyan mo rin ng pagkakataon ang aking anak. Maaari ko kayong bigyan ng isang pagkakataon, ngunit may isang kondisyon. Kahit hindi lang isa, kahit 10 pa, gagawin ko. Pumunta kayo ng kusa sa bulwagan ng mga ninuno upang tanggapin ang parusa ng pamilya. Ayon sa batas ng pamilya Lin, ang sinumang walang utang na loob at nananakit sa sarili niyang kapatid ay dapat parusahan ng hagupit sa harap ng dambana ng mga ninuno. Ang unang hagupit, parusa sa iyong kawalang utang na loob sa paglimot sa kabutihang ipinakita sa iyo ng iyong kuya noon. Ang pangalawang hagupit, parusa sa pang-aapi mo sa nakatatandang kapatid at paglapastangan sa dangal ng ating pamilya. Ang pangatlong hagupit, parusa sa kawalan mo ng malasakit sa sariling dugot laman na sumira sa puso ng pamilyang ito. Ang pang-apat na hagupit, parusa sa pagpapakalat mo ng tsismis at paninirang puri na sumira sa relasyon ng mag-ina at sa katahimikan ng tahanang ito. Ang panlimang hagupit, parusa sa katigasan ng iyong ulo at kawalan ng pagsisisi hanggang sa huli. Dinumisan mo ang ngalan ng ating mga ninuno, hindi ka karapat dapat maging tao. Pa, kayo po. Pinagsisihan niyo po bang bumalik? Ang hinding-hindi ko pagsisisihan ay ang ilayo kayong 3 sa tahanang iyon. Pero sobra ka po nilang inapi noon. Hindi ko po talaga maintindihan. Hindi niyo po ba sila kinapupuutan? Nagtanim din ako ng galit noon, pero naisip ko, anong mapapala ko sa galit na yon? Hindi naman sila nasasaktan, habang ako na may unti-unting winawasak sa loob. Ang kayanin kong umabot sa puntong ito, ay hindi dahil sa puot na nararamdaman ko, kundi dahil sa inyo. Bastang kasama ko kayong 3 sa aking tabi, panatag na ang aking kalooban. Pa, magmula ngayon, mamumuhay tayo ng masaya at payapa. Kaming 3 naman ang mag-aalaga sa inyo. Hindi na namin hahayaang pasanin inyong mag-isa ang lahat. Opo, mula ngayon, kami naman po ang kakalinga sa inyo.